Okay, for our second half ng ating Art Addict Podcast Episode 7, ang gagawin ko, like I mentioned, is to describe or at least explain the methods that I use, materials I use, and even the concept I use during this artwork that I have that is called Castronaut. So this one is mixed media on watercolor paper, and it's 11.7 by 16.5 inches na watercolor paper. Ito yung kalimutan ko yung brand, pero it's really a heavy duty, I think 100 GSM or more, or 200 GSM nga yata na watercolor paper I use for this artwork. So I'll be playing the video right now, and I'll start commenting on it. Okay, so here we go. Okay, so first off, we can see na ito na yung medyo gitnang part ng video eh. So this is just a teaser of what will happen in the middle. But I regularly start my artworks like this. Okay, so what I have here is the ink version na. I actually have first yung pencil version, and then afterwards, of course, in ink ko. But to go on a side note here just for a second, yung original na image na to it came actually from an AI prompt I made. So I made sa AI, di ba may mga AI generator na ngayon. So mayroon akong prompt na I inputted isang kid na may suot na cat armor or helmet, na may samurai armor, na may samurai, na may mga cats, na may umbrella, na may katana, may gun. Lahat na lang. So, kasi nga ito yung in-explain ko sa inyo kanina na version ko ng bata ako na gusto ko marami akong ganito, pupunta ako sa adventure. Kasi ganun mag-isip yung bata, diba? So, yun. Well, anyway, ginawa ko yun. I made a prompt, may lumabas na image, and then the image, I made sure na maganda siya. At the same time, walang itsura na ganun pa sa internet. So, hindi ako masasabihan na kinopya ko lang yun basta-basta kasi wala naman talagang ganun. I came up with that. The idea is mine. And we'll go in further about AI art later. But for now, just remember na I used yung prompt na yun to create this series of artworks, itong mga cats and dogs, mga bata na to na may mga cat armor. And then at the same time, after ko siyang i-print, I traced it, and I also penciled the artwork. I used that as a reference. And then later, I inked it. So yung nakita nyo kanina na black and white na ink, yun yung sabihin na nating parang second step niya. And this third step is called what I call the first layers. So if you notice here, I'm just putting in the primary colors or any colors na base nung mga artwork. So for example, this one, ang ginagamit ko ngayon dyan is yung red na paint. That's actually a leather paint. It's used sa mga sapatos, and I'm using it just because ang ganda nung pagka-red niya. Wala ka makikita niyan sa acrylic, wala ka makikita niyan sa oil, sa watercolor, doon lang siya. But I use this specific materials for painting, specifically for artworks that has a fantastical feel. Halimbawa, itong bata na to. So, hindi naman siya nasa reality. Excuse me. Itong bata na to, hindi naman siya nasa reality, di ba? So, ang gagawin ko sa kanya is gagawin ko siyang parang sobrang vibrant na hindi siya nakikita sa mundo natin, alam mo yun. So, ang ginagawa ko dito is I'm just putting in colors na I know na magiging super, kumbaga, surreal siya in a way. Well, not really surreal, but it's more of, fantastical. So, all of these colors nga that I'm putting in, base lang yan. So, this is what we call in the art world na first layer of paint. And, of course, later yung shadows, later yung highlights. And as you can see here, ayan, gumagamit ako ng Sharpie na gold, bronze, and silver para meron talagang ibang effect. I want kasi sa mga artworks ko, pag tinignan mo sila, meron kang makikitang mga layers, may depth, just because ibang klaseng kulay ginamit. And in fact, sa real life, may mga items, may mga bagay na ang ganda ng effect niya. Kasi totoong gold siya, totoong silver,
alam mo kung matte siya, cloth siya, vibrant siya, kumikinang siya, or plastic siya, parang gano'n. So, ayun, kung fur siya, katulad ng pusa, tsaka yung hair dun. So, you have to understand yung different feels ng mga, not only the colors, but the materials you're using. If you're using a washable color, if you're using a metallic color, if you're using gouache or acrylic, you have to know where to use them specifically to have an effect or to emphasize the effect that you want to go with. For example, this one, etong cat. So what I did there is I used a washable pen ng Crayola and also Faber-Castell. Pinaghalo ko sila since washable sila. And then I just have a brush that is dipped with water. So binablot ko yung mga, kasi washable siya. So I'm just blotting them to emphasize yung fur niya. And if I use acrylic here, hindi siya magiging ganyan ka furry. Hindi siya magiging ganyan ka lambot yung itsura niya. Magiging stiff siya, magiging siyang plastic. So I don't want to use that. And right now, ayan, yung iba kong ginagamit is other markers pa and other kinds of markers. Meron nga acrylic marker dyan, but mostly yan, mga washable markers siya because these are the parts that I want to have a shadow effect na I can blur or I can dilute with water, diba? So, ayan. So, if you can see, parang lumalampas ako sa lines, I'm just doing that because ibablat ko din naman siya with water later. So, it doesn't have to be perfect right now. So, lahat nung ito actually second layer na tayo. It's applying shadow. So, this one, after ko magawa yung lahat ng base, I will think of another layer na pwede kong gawin yung darker na kasi I'm going from light to dark. Yung ganito. Tapos mamaya light ulit. Kasi when I have a base color, I can just add a dark color na washable, like din nga yung mga pens na washable na Crayola, and then I could just go in with a darker brush stroke with water or with paint then like acrylic or like gouache, so that I'd be able to, you know, have an effect na may shadow siya doon o may gas-gas siya or meron siyang parang gamit na siya. So yun. So if you notice yung flesh tone, yung bata, yung mukha niya, yun lang yung hindi ko pa ginagalaw. Kasi later I can get that naman at saka siya kasi yung purely walang pen dun eh. Well, mamaya may pen din pero wala masyadong pen sa kanya. So that's why hinuhuli ko siya. Mamaya ko na lang siya gagalawin kasi gagawin ko muna lahat ng details sa iba. Ayan, for example, yan, nasa ano muna ako sa umbrella, and if you can see, wala yung ganyan na lines kanina sa outline. Because if lalagyan ko pa ng outline, matatabunan ko rin. So, naiisip ko rin when I'm making the outline of the artwork na, ito lalagyan ko to mamaya. Kasi I have a reference na pero meron akong reference na I can take inspiration from and then I just can try to imagine na meron na yun sa outline. And right now, ayan, so naka second and third layer na tayo dito sa cat. So this is blurring na with water and sometimes with gouache yung itsura ng cat and even some elements. Ayan, makikita niyo dito sa stage na to na ang laman lang talaga minsan yung brush ko in this stage is just water. And syempre hindi niyo nakikita, di ba? Pero pagka tinatamaan ko yung mga washable parts that I used, nagkakaroon siya ng effect, parang sumasabog siya ng konti. This moment, meron naman na siyang bala na light blue na gouache. So, not only washable din kasi yung gouache or parang watercolor din siya. Pag hinalo ko yun sa may kulay na pwede ko i-activate using the pen markers, maghahalo sila brilliantly. Kumbaga, bright pa rin yung kulay niya, tapos magiging siyang natural yung dating ng pagka-blot niya kasi may color din yung ilalim niya, may color din yung brush, may color din yung tubig, may color din yung binoblur ko. So, ayan. So, ayan, ito, applying another layer dito sa mga reds. So, yung ginamit ko kanilang red, it's leather paint. Sobrang vibrant na neon red nun. This one, I think I'm using na yung poster color na neon red naman. And Studio Ghibli ko nakuha yun eh. So I'm using that para ma-emphasize pa yung
kumbaga pag isang kulay lang siya ng red, hindi siya believable eh. So ang ginagawa ko, ayan, nalagay ko ng maroon na koi na brush yung ng detail yung mga red pa para magkaroon na siya ng dark naman. So meron tayong mid, yung leather paint, meron tayong highlight, yung poster color na neon red, tapos meron tayong dark, yung maroon na koi paint. So just rinse and repeat. Gagawin ko din yung sa iba-ibang kulay pa. And meron din ako nitong Sino na pen na broad. This is just like a white pen na washable then. You can dilute it with water if you want with the brush. So this is just basically in oil painting terms, if you know the term, adding glaze. Kasi yung glaze, you have this layer ng oil and then you also have a smooth or a thinly layer ng paint pero kitang-kita pa rin yung underpaint sa ilalim. Papatungan mo lang siya ng konting gas-gas ng ganito, ganyan. So parang giniglazan mo lang siya. 'Di ba? Parang yung sa donut ng Krispy Kreme, honey yung sugar glaze lang. Kita mo yung sa ilalim pero transparent siya. But you have to be asking, bakit to? Solid yung white. Well, ita-dilute din natin siya ng tubig. And this is for highlights. Okay, we're adding highlights na. And I think I have 3 points of highlights. Ito, nilagyan ko rin yung cat nung Sino na broad pen na white. So what you can see here is may na-apply na ako sa kanya ng white. So ang ginagawa ko na lang, ini-smudge ko with just water yung white. And as you can see, di ba, nagiging mas realistic na yung pusa. Since water-based din yung mga ginamit ko kanina sa kanya na black, grays, and parang tan na color, I can easily mix that with the water-loaded brush. Tapos may highlight pa na puti. So nagkakaroon ng depth na agad. May ilalim na dark, tapos may puti ulit. Di ba? Ayan, kita nyo. So may white na nagigilid siya, di ba? So nagkakaroon siya ng difference, 'di ba? And it's really subtle. In fact, para mong binura lang sa untrained eye, para mong binubura nga lang yung, ayan, look at what I'm doing. Para ko lang binubura yung in-effortan ko na lagyan ng mga outline na yun. Kasi this is just the first the first highlight stage. Meron pa akong second and third mamaya. Pero as you can see, I'm just spreading out the light. Diba? Parang ginagawa ko lang na bounce na light yung sa belt niya, sa buckles, sa leather, sa armor niya. Kasi I just want to say na, ito, may ilaw dito. Hindi lang to, kasi ang flat naman masyado kung base color lang, tapos shadow lang, okay. That may highlight din kasi may ilaw eh. So if you can see, magtitira rin ako ng ibang whites kasi, parang ang ganda naman nung talagang yung parang nalukot na puti yung ano niya. So, ganun. So, after yung first highlight, patuyuin ko muna yung mga parts na hindi ko ginawa ng white. Tapos, I'm going back to put another second version ng shadows naman. So, I forgot kung pang ilang layer na tayo, pero ang daming layers kasi nito. But, may ginawa na akong kaninang shadow na binlur natin with water. Tapos, nilagyan natin highlights. This one naman, we are going back kasi nasobrahan naman yung iba and you really can't control that. Nasobrahan naman yung iba ng highlight. So, I can go back, nadiliman ko pa konti ito para lang ma-emphasize yung pagka-round niya. Ganun. Okay, so after nun, this one I'm using Faber-Castell na washable pen na markers. So this is just the black. And if you didn't guess what I'm gonna do next here, I'm just making this outlines with the black and the whites. And kung nakikinig kayo, alam niyo na yung next kong gagawin dyan. Which is yes, mamaya i-blur ko ulit yan ng water. So, nakailang layer na si Kat. Meron tayong base layer na grays. Tapos, ginamitan ulit na ng darker grays. Tapos, ginamitan natin ng diluted water with the whites. And then, ito na, pang-apat na to. May black naman at saka whites. 'Di ba? Na outlines na baselines din. Just to emphasize na meron tayong ginawa sa kanya na kumbaga may depth siya. Ang daming, kasi ang fur iba-iba yan, malalim yan, 'di ba? So para kasi pag iniwan na natin sa kanina, okay na 'yun, pero kulang pa siya. So ayan, nilagyan ko siya ng maraming
highlights and fur-like effects. Okay, so right now, magfo-focus na tayo sa face kasi pinapatuyo ko na yung iba. So, katulad nga ng principle ko, ayokong, kumari, pinapatuyo ko lang. So, hindi ako pwedeng tumenga. Hahanap ako ng lugar na pwede ko nang i-paint para hindi ko nag-aantay na matuyo lang yung paint ko tsaka lang mag-paint. Sayang yung momentum, sayang yung araw. So, tuloy ako sa pag-paint. So, since yung mukha hindi ko pa nagalaw, it's time to do the face. And this one I'm using, it's a Kuretake na brown and ochre, and I think this is yellow ochre, I forgot. But what I'm doing here is I'm just applying this kasi washable din to eh. And of course, you have to understand first kung ano yung washable, kung ano yung permanent ink, kung ano yung acrylic. And you have to think forward na, ito pag nalagay ko to, binasa ko, I can spread this out. So, ganun. So, I can put that in, yung ochre na paint niya, and then pwede ko pa ikalat yun mamaya. So, hindi siya ganito ka-strong na ano. So, kumbaga, i-activate pa natin siya. So, this one, pati yung black. Ayan, ganoon din. Kasi para magbukang natural yung hair. Ayan, no? Black, white lang na, tubig lang yan, yung pinangkakalat ko na yan. Pero kita nyo, nag-aano siya, diba? Nagkakaroon siya ng sobrang dark niya, diba? Pero, if you look closely into it, pag nantuyo na, makikita nyo, meron siyang depth, meron siyang layers. So, ayan. Ito naman, may acrylic, meron akong gouache dyan sa tip of my brush. Gouache and watercolor, or kung ano ba yung hinalo ko dyan na yellow. I think, poster color din eh. So, anything na flesh tone na dun sa reference ko nakikita ko, okay, lalagay ko dito, ganito daw, meron siyang indentation dito, susundin ko lang. So, yung brush ko loaded na siya ng paint, na gouache and other stuff. Kasi ina-activate ko pa yun. So, tinan nyo, ang ganda ng blending niya. Mukha siya talagang skin, diba? So, this is, wala pa akong masyado nakita gumagamit ng ganitong technique. So, that's why I'm sharing it now. So, ito naman. Yung highlight nitong bata, iba naman. Kasi, if I use the pen highlight dito, hindi na siya magiging na siya masyadong kamukha ng cloth sa surroundings siya. So, mukha bang cloth yung mukha niya? Hindi, diba? So, I'm just using this very, very pointed na attack sa white, with white gouache. And if you didn't know, yung white na watercolor will be transparent. Pero yung white na gouache is opaque. So, that's why kahit meron ng brown sa ilalim, pag inatake nyo siya ng white gouache, nilagyan nyo ng white gouache, depende sa brand, magkakaroon siya ng level. Kumbaga, magkakaroon siya ng automatic highlight. Kasi opaque siya. So, nasa taas siya, hindi siya sinisip in lang saan. And as you can see, ang daming layers itong mukha, sa mukha pa lang, di ba? And I like it that way. Daming beses ka uulit, daming beses mo uulitin yan, paulit-ulit, hanggang sa makuha ko yung perfect na mukha dun ng bata. And at the same time, kailangan maganda yung mukha ng bata, mukhang bata. Diba? At wag mong kalimutan na lagyan ng konting rosy cheeks yan para hindi magmukhang anemic yung bata, diba? So, yun, lahat yan. And ano yan, I think yung ginamit ko na red dyan is from, ano tawag dito? I get confused kasi sa gouache, watercolor, at saka poster color. Pero yung palette ko is more of the same. Lahat sila nandun na lang sa isa. Lahat ng yellow, nag-wash, watercolor, tsaka poster color. Lahat ng yellow, lahat ng red. Magkakahalo na sila. Pero kasi they're all interchangeable, intermixable. Of course, you have to understand lang kung ano yung effect na kailangan mo, anong kulay na kailangan mo for which one, so that you'd be able to understand kung ano yung magiging kulay nung pag-wash na namin rito or ganitong klaseng blue. Hindi mo siya matuturo basta-basta. You have to learn it for your own para maintindihan mo at makabisado mo kung ano yung ginagamit mong paint. But I can just say na pwede siyang paghalu-haluin. So, magkakasama lahat ng blue, ng pink, ng flesh, ng white. So, I can just atakihin ko ng paulit-ulit na ganyan without having to at least worry about magbubuksan ko ba itong gouache na to, ganyan, alam mo yun. So, andun na lahat ng brown. Ayan, so, I think naputol na yung camera ko niyan.
So, kaya nag-time jump ng konti, umabot na sa naubos na yung battery ng camera, but I still wanted to paint. So, dapat paint ka pa. So, after ko charge, di ko pa rin tinantanan yung bata. Andyan pa rin tayo. So, ayan, ito mo. Yung slight na binaba ko na yan, mukha siyang nakasimangot. Pero ngayon, dahil tinaasan ko ng konti, nag-smile na siya konti. Di ba? So, parang, uy, nakasmile yung bata. Pero, I don't think ito yung magiging final face niya eh. Final face? Okay. Pero, what I'm just saying is, andyan yung skills ng painter talaga. Tas makikita nyo kung gaano kalaki yung kamay ko, diba? So, medyo maliit lang siya. But I really love doing this. Yan, mga highlight, gano'n. And at the same time, ang ganda ng contrast, diba? Yung parang fleshy, papery colors na specifically lang sa flesh natin gamit, pero the rest may plasticity, may pagka-plastic, may pagka tawag dito, foreign yung mga colors niya, 'di ba? So it's purposely made, 'di ba? So ang mangyayari doon as an artist or as a viewer, you can see na dinodraw natin yung eye natin minsan sa mga kakaibang bagay. Naghahanap tayo ng naiiba eh. So in this regard, yung iba-ibang vibrant colors ng mga colors, yes, you can count that as one. But when you look for something different, ba't kakaiba yung bata? And lalo ko pa tuloy titingin doon sa mukha ng bata. Kasi iba yung hagod sa kanya, iba yung medium sa kanya. Ganun. Not that walang gouache or acrylic or ibang akong ginamit doon sa ibang lugar. But I'm just saying na purposely done yun. And you also have to approach your other artworks like that. Pag-isipan mo, eto, ibang medium to, bukod sa kanila. Eto, background to. Eto, Kasi you also have to have depth and yung depende sa kung anong ginamit mong medium, kung anong ginamit mong ink. Meron nga ako naging client, nagtaka siya na sabi niya, bakit ito wala tong outline? Unlike yung iba mong works, itong nandito mga flowers. Kasi, hindi ko ginamitan ng ink kasi para I want it to be blurred talaga. Gusto kong mag-blend siya sa background at saka sa foreground, iba. Naka-ink yung nasa foreground, or sorry, nasa middle ground, naka-ink. Tapos yung medyo nasa background, hindi na naka-ink para meron depth. Diba? May depth of field. Ganun. And here, you can see na, ibang pen na naman to. So, I'm going using finer details na. I think yung face, hindi pa yan tapos eh. Babalik, Okay, so this is a new thing for me kasi bagong ngayon ko lang naman ginawa to mga bata late December last year and then hanggang ngayon. So these kids, ang ginagamit ko dito, gumagamit din ako kasi nakikita ko may ibang tao ginagamit sa watercolor works nila yung color pencil. So meron din naman ako, so try ko. So that's what I did. Tinatry ko rin yung mga color pencils. And you would argue na, okay na kanina Maris yung mukha ng bata. Well, I can agree with that. Pero syempre, minsan, try ko pa rin kaya to. So, minsan hindi mo talaga masasabi kung tapos na siya o hindi unless you have tried everything. And sometimes, minsan, may magandang face na siya kanina, tapos hindi mo na mabalik yun. You still have to finish the artwork. So, kahit hindi mo na mabalik kasi wala namang undo sa real life, you just try to get a break from the face. Gawin mo muna yung iba, katulad ng ginawa ko dito. Mamaya mo na balikan. Pag meron ka na ulit energy, itakal yung face. This one I'm using naman is gel pen. So may mga bronze gel pen, ganun. Okay, this is special. Itong dilaw na ginagamit ko mostly for the yellows and specifically for the eyes ng mga cats. This is also a leather paint na yellow. And ang kinagandahan nito is yung original lang ang mukhang ganito. If I have this scan sa scanner with a good scanner ng art talaga, hindi yung scanner ko lang sa bahay, nagpapascan pa ako sa ibang lugar to capture the actual colors. Itong yellow na to and even some of the highlighted na colors that you can see on video, hindi yan mahuhuli sa print. So, di ba we sell prints at conventions and other events. So, those prints, hindi nila nahuhuli ang neon na colors na yan. So, yung original na artwork lang ang meron nun. So, pag binili mo yung original to, ikaw lang yung may ganun. Yung mga ibang prints, it's a facsimile, of course. Pero yung colors din, medyo, of course, muted. Hindi siya ganyan kakinang. Ito kasi parang, if you really see this sa original niya na artwork, sa in real life, kumikinang yung mata niya. Ayan and ang ganda nga rin sa video eh. Pero of course, iba pa rin yung itsura ng actual
sa video. So yung sa video, of course, mas maganda kasi you can see the indentations ng mga diin, ng pag-outline, and pati yung highlights, and iba-iba pa. So it's really a different thing, of course. Alright, so yan, nakailang layers na tayo kay Kat. As you can see, ang artist kasi, ang goal natin is a constant back and forth, lalo na sa mga oil painters, gouache. Kasi natutuyo yung kulay eventually in the process of making it. So, when you apply it, hindi minsan yan ganyan na. And of course, sometimes you have to build up the paint para meron ngang depth, may ibang lalim yung kulay. Okay. So this one, what I'm doing here is I also have this white inked na risograph na 0.3 ng Rotring. And this is only for my white outline. So this is the second outline I'm talking about. The second highlight I'm talking about. So itong pen na to, specifically lang siya white. Kaya may white or dating white na masking tape sa dulo yan to signify na ito yung white ko na pen. Kasi meron pa ako isang ganyan na 0.3 din, pang black naman. So wala siyang nakalagay na white sa dulo. But with this one, ang ginagawa ko siyang pang highlight ng mga edges. Kasi halimbawa yan, may mga hair. And actually, if you study art talaga, making, may mga outline na white yung mga bagay-bagay. Halimbawa, yung baso. O, wag yung baso, sige. Yung cellphone mo, pag tinignan mo yung casing yan, may diretsong white outline yan na hindi napapansin masyado. Pag pinaint mo, minsan mo lang makikita yun. May nakikita natin siya palagi, pero minsan lang na i-apply sa artwork. And I've noticed that sa mga paintings. And at sa real life din, of course, nilagyan ko ng white outline kasi laging may bouncing light ng fluorescent lamp, ng ilaw. So it's basically adding more realism to the artwork. Ayan, yung mga sa pointing ko lang magagawa yan, yung kinang ng mata ng bata So minsan lalagyan ko rin ng outline yung mga labi, yung mga dulo ng labi. Kasi magmukhang sharp siya, 'di ba? Magmukhang either meron siyang may dulo siya, 'di ba? Kasi yun nga, sa sharp object siya. So sa gilid siya lagi nakikita. Ayan, 'di ba? Nagkakaroon ng depth agad yung outline yung helmet ng bata So as I paint kasi nagtatry lang din ako na ito kulang pa. I mean, etong video na to na in-upload ko dito sa editor ko bago ko in-edit as yan, yung may mga fade na cut. Total of 11 hours. And that might seem a lot, pero sa totoo lang, hindi pa yun yung lahat kasi may mga times na hindi ko na-on yung camera, nakaligtaan ko na. Diba? Itong video na to is just 40 minutes. So from 11 hours na napaliit ko siya ng 40 minutes yung video. But yung original time ko, of course, hindi ko pa na-videohan yung nag-pencil ako kasi daming mali ba nun. Kailangan ko pang i-ink ko. Tapos nag-prep ako. So hindi ko na na-video. Ang binidyo ko na lang yung nagko-color ako kasi yun naman talaga yung mas makadami kayo matututunan sa pag-paint And yun nga, so it's more than 11 hours. I can argue 20 hours or more than 24 hours ko din ginawa. Kasi ilang beses ko rin, mga 3-4 na session din tong bata na to So, if not more, hindi ko lang maalala kung ano yung mga dates So, yun nga. So, as you can see, yan, pati yung mga highlight, ginagawa ko siya, ganyan. And yung ibang highlight, it doesn't have to be white. Pwede mo rin gamitin yung mga pen, of course, yung mga brushes. But see, here, I also use the white pala. Okay, kasi meron pa rin, kahit gold na, you can argue na, kumikinang na yun. Hindi yun yung pinag-usapan natin kinang. Yung pinakamaputi, yun yung kinang niya. And minsan din, nasusobrahan ako sa gamit. So minsan, babalik ko lang ulit sa, papatungan ko lang ng watercolor, na blue, na white, na pink, kung ano man yung kulay na yun. Para magkaroon din siya ng balance kasi mumukha na sobrang drawing. Pero as you can see, kanina, if you just rewind the video, yung kanina yan, yung sa sword niya, walang bilog yun kanina sa yung sa safety niya, di ba? Hindi siya refine na bilog siya. Pero ngayon,
kita mo, okay, yun talaga yung safety niya. I also came from a comic book background, so etong mga sectioning ng mga may mga hatching, di ba? Kailangan ko i-take in effect yan. Pero I am thinking forward kasi kapag tinry kong black outline na rotring ang ginamit ko dun sa hatching na nandun kanina, masyado naman dark, masyado nagbumukhang comics, hindi na siya masyadong painting. Of course, may outline pa rin to later. But if I did that there, masyado na siyang outline heavy, which is not what I was intending to do here. Ayan, pinupunasan ko din yung dulo ng pen ko because it often happens na mababaran yung pen nyo. Hindi lalabas yung kulay 100% if you let that happen. What more with this certain direction, somewhere to put my energies reside. As you can see, I also am like adding a few designs. Kasi that's your artwork. Bala ka kung parang kulang pa dito. So, lagyan ko kaya ng konting design. I pack away the parts where they belong. Small tender bits for smaller thoughts. Bigger pieces could be cut up to more when the idea of a better series arises. I've recently noticed that when I accept. So, especially with the eyes, maganda rin na andyan, may mga highlights kayo. And especially with the eyes. Kasi yun yung nagbibigay talaga ng buhay ng isang organic na bagay. This one, I recently am using is a Zig pen, a dual brush. I just shop around for a lot of colors na pens because adik ako sa kulay. You can see naman sa artwork na to, di ba? Pero kita nyo yung sa left side, ang dami ng materials, ang dami ng ginamit ko. Sharpie, highlighter, acrylic pen, watercolor pen, and this is the third highlight. So this is a whiteboard. Eraser, white eraser na, yung liquid eraser, sorry. So this is the pinaka, for me, mataas na highlight na point. And yan, binublur ko din kasi minsan sobra naman siya. Pero yung pinakamakinang na, di ba, minsan pag bibili kayo ng plastic, di ba, ang kinang niya. So, sa armor din, sobrang may mga kinang. So, yan, it's mostly sa mga bakal, sa fur. Ayan, umaangat siya eh. Nagkakaroon siya ng depth, di ba? Nagkakaroon ng, bakal to. Bakal pala to eh. Di ba? Kasi kung kanina wala siyang itsurang gano'n. Ngayon, kitang-kita mo na, shiny armor. Diba? Of course, I can go back to this other pen na Sino and I can add, kasi masyadong broad yun kanina. Ito, broad din naman to, pero yun yung pinaka-broad yung sa liquid eraser. This one, I'm just adding a few more highlights para hindi lang isa yung pinang-highlight tong artist na malaking broad pen, diba? May iba pa rin siyang fine lines with this one. And yun nga, it's a constant back and forth when you're making any of the artworks that you're making. Kasi you don't want to rush yung para matapos na. Hindi ko na makikita yung mali. Hindi ko na makikita yung kulang para matapos na. Well, sige, bala ka. Kung artwork mo yan eh. Pero ako, ano pa ba kulang? Hindi ko pa nalagawa to. And kasi usually mga pinopost kong art na ganito, time-lapse. So hindi mo makita kung gaano talaga ako kabagal maggawa and how much time it can consume a day. Usually 12 hours, 14 hours, 16 hours yung mga sessions ko na ganito. Of course, may kain na yun, may konting pahinga. Pero once I start, I clock my time para I can say na, minimum ko kasi 12 hours per day if I can. And usually, I do that, 12 hours. Pero usually, I do more. Kasi nga, pag nasa zone ka na, nasa momentum ka na, mahirap nang tumanggi. Unless, nanto ka na. Pag nakakatulog ka na, magkakamali ka na, habang nagpe-pen ka, tigil mo na, pahinga ka na. And that's usually what I do. Or, kailangan lang umalis, kailangan ng kumunta sa isang event. So, pause muna. Pero, I basically, sa isang linggo, 12 hours per session or more. Of course, may pahinga nga, may kain na, may tulog na. If I can take a nap, pag bigla ko inantok, kulang pa sa tulog. But you can see here, sobrang meticulous niya. And right now, I'm using this one, yung black naman na outline natin. So, this is the last step.
And for me, the last layer, of course, I'm still gonna do other finishing touches if may makita pa ako after kung magawa yung outline na final na block. But I use this 0.3 na Rotring pen because back from high school, meron akong nabigyan ako ng ganitong pen and kitang-kita mo yung difference. But I'm just using V5 na Pilot na sign pen and yan yung mga Unipin, mga Pentel pen. Sa tatlo na yun, pag bigla kang gumamit ng Rotring na 0.3, 0.5 or 0.1 sa art mo, grabe yung layo kasi it's really fine. Fine in terms of fine yung lines, fine yung pasok ng ink, pati yung ink maganda na Rotring. So I tried to do away with comics for a time, pero I realized na pwede ko palang ipaghalo yung comics and art painting na way. Hindi pala magkaiba yun. Pwede mong paghaluin yun. So it's just going back to the parable of the talents. Using skills that I know, hindi ko lang siya tinatanim, ginagamit ko pa rin siya. So elementary, high school, yung high school na nalaman ko yung 0.3 na sign pen, na Rotring, hanggang ngayon nagagamit ko pa rin siya. And as you can see, if you rewind nang wala siyang outline, ibang-iba yung itsura niya kumpara dyan ngayon na may outline siya. It's more bolder, it's more solid, and may mga artworks din ako nga na ganito, and may mga recent ako na artworks na ginawa rin na organic na I don't need to put the outline like this. It's just basically some of the solid and more tangible things. Kasi organic, meron akong ginawa yung mga flowers. Hindi ko nalalagyan na outline. Kasi pag nilagyan mo outline yun, magmumukha lang siyang mabigat. Kumpara mo dito sa armor na usually talaga, that mabigat siya. Marami siyang layers, marami siyang outlines. Marami siyang yan. Di ba? May segregation. So, kailangan mo pakita kasi parang it can also represent as a shadow. Pero meron din ako ibang artwork na ginawa ko dito sa ganitong series ko ng kids na I didn't use too much outline. Kasi puno-puno siya ng armor, so I had to use that. Ayan, so magamit pa rin ako ng Pentel, and as you can see, naiiba yung positioning ko, di ba, ng papel. It's a real great trick. Sobrang ganda ng technique na ginagawa ko right now dyan. Kasi yung kamay ko, kaysa pipilitin kong ikurba yung daliri ko at kamay ko sa angulo na hindi ako sanay gawin, yung papel na lang iuusog ko. Siya na lang yun. Para puro straight, if you really think about it, puro straight lines yung ginagawa ko. Straight line, either pababa o pataas. Pero hindi ako nagko-curve. Diba? Yung curve ko, mama, iuurong ko lang na ganun para, sige, pa-curve. Pero hindi ko na kailangan i-move. Yung kamay ko, it's on the same spot palagi. Yan papel na yan na natawag ko dyan sa ganyang papel is shield eh. So, nandyan lang lagi sa shield yun. Hindi na siya alis, hindi na siya iikot ng, kung gagawin ko yung pusa ay lalapit sa kamay. Hindi yung kamay yung lalapit dun sa pusa. I can do that. Sige, pwede rin. Baka nakita nyo yung ganun dyan. Kasi nga, nag-paint ako. Pero, I can just easily ipalapit yung iurong-urong yung papel. Kasi nga, yung sa mga architecture, they have to pin the paper down para hindi gumalaw pag gini-ruler nila, di ba? And sa architecture yun. Pero sa artist, sa painting, sa illustrator, it goes a long way when you dance with your paper like that. Parang pinapaikot nyo. Kasi may mga curve tayo na lines na ginagawa na hiyang sa kamay natin, sa brush natin, depende sa gamit natin, na sa angulo lang, sa specific angle ng paper, doon lang siya effective. Kasi pagka pinito man gano'n, sasakit yung kamay mo kasi nga hindi yung muscle mo, maiipit. And for me, it's a second nature thing. Hindi ko na iniisip kung alin yung angulo na gano'n. Alam na ng kamay ko. Kaya yung automatic na sa utak ko, ito na lang gagawin ko. Hindi ko na pinag-iisipan siya, to be honest. Also, if you're listening to this art podcast, the music that you're listening as well is also AI generated. Mga tula ko yan na sinulat ko, tapos nakahanap ako ng isang AI generator turning into music or to a song. So that's what the whole time, if you meron din akong version nitong video na to na walang audio na nagsasalita ako, it's just the video. And yung mga recent ko pinopost na
may music ng mga tula. Most of them or all of them are AI generated. Yung kanta, hindi yung lyrics, yung sunulat, ako lahat yun. Tula ko yun na ginawa ko lang kanta. And you can try and look it up then kung ano pa yung meron ako. But lahat ng kung pinakinggan nyo to na may music sa background, yung kanta na yun sa akin. Okay, I think we're done with this artwork. Yan na siya. Tapos na po siya, ladies and gentlemen. Yan na po yung ano ko. Final ko. Tinakpan ko na yung ano ko last sword ko And this is it. This is Catstronaut. So, hindi ko alam kung bakit sobrang labo ng zoom in itong ginamit ko editing software ng video. But at least it can give us a really, really great shot sa malayo ng artwork. Kasi, of course, sa malapit, sa original, yan siya. And I really like how it turned out. I really like this piece. Sobrang I'm really proud of this. Kaya siya yung nasa poster na isa So, it represents one of the exhibits. And yeah, kaya may E617 is Ephesians 6:17. It's the sword of God. And the word of God. So yan, siya yung sa Me in My Mind na poster sa aking show sa J-Studio na 3-in-1. And of course, itong video na to is a separate thing. So if you want to buy it, this artwork, just contact J-Studio and that's their number. That's the gallery address. Okay, so for our second half, we are done for this part of the 3-in-1 episode ng podcast natin. I hope you really liked that segment. That's the first time I did it and I really enjoyed it. And I hope you did too.